Magandang gabi. Alam mo ba yung feeling na maglalakad kang mag-isa sa pagkahaba-habang kalsada at napakadilim? For sure, kung ano-ano din yung tatakbo sa isip mo kapag ganito, di ba? Nandyan na yung iisipin mo na paano kung may biglang kumaplot sa akin? O paano kung biglang may dumaan na sasakyan tapos bigla akong parahin at gawan ako ng masama? Ayan kasi yung mga iniisip ko habang naglalakad. Pero hindi naman ako nag-iisa ngayon dahil kasama ko yung asawa ko. Naisip ko yung mga bagay na yan. Paano naman kasi, yan yung mga nabalitaan namin sa kalsada na ito. Minsan na kasi itong tinapunan ng bangkay at madalas may mga namamataang sasakyan na nangunguha ng mga bata. Uy, piling bata. Katulad nito, merong parating na sasakyan kaya nag-overthink na naman ako. Pagkatapos sa napakahabang dilim na ito, may part na dadaan kami ng sementeryo. Sasabayan pa ng malamig na panahon. Grabe man ako si ate, no? Kayo guys, anong kwento niyong nakakatakot? Pwede niyong i-share dyan sa ating comment section. By the way, galing na kami neto sa Bible study at 30 minutes na lakad simula doon sa bahay kung saan kami nag-Bible study. Bihira lang talaga kaming makasama dito kaya kadalasan asawa ko lang naglalakad dito. Pero syempre kasama niya si Lord. At eto nga mga ilaw na ito sa kalsada ay blessing talaga ito. Bago din lang kasi yan na ilagay. Kaya imagine nung wala pa yan, mas madilim pa talaga dito. Nakakita nga kami ng isang liwanag kaya naisipan muna naming magpahinga. At eto namang aming biyaya ay napakasarap talaga ng tulog. Ganyan talaga siya lagi kapag meron kaming lakad. Eto na nga ang last part na mahaba at madilim na lakaran. Pero pagkaliko dyan ay maliwanag na. At eto na rin nga yung part na merong sementeryo sa right side at dito naman sa left side ay bangin. Alam nyo guys, kapag napupuno nga tayo ng takot sa mga ganyang sitwasyon, namimiss natin ang i-enjoy ang moment kasama ang asawa natin o kung sino pang kasama natin at namimiss din natin yung peace kasama yung presence ni Lord. Kasi yun ang pangako ng Diyos sa atin na kapag ginagawa natin ang mga gawain na gusto niya, take note guys ha, yung gusto niya. Sabi niya ay sasamahan niya tayo. Ano nga ba yung gusto niya? Para maklaim natin yung promise niya na sasamahan niya tayo. Sabi sa Mateo 28:19-20, kaya't habang kayo'y humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ito guys ang pangako. Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Yan ang pangako ng Diyos na dapat nating panghawakan na makatulong para tayo makapagpatuloy ng hindi natatakot. Please don't forget to care and share. Thank you for watching.